dahil mo gusto ng Diyos. First and foremost, before we become good steward of material things, we should be good stewards of our spirit, because that is what God wants us to do. Ngayon, dahil ito po ay kailangan pahalagahan, mga kapatid, ingatan, pahalagahan, alagaan, palakasin. Kaya yung sinasabi ng iba, ang espiritu ko, yung spiritualan ko mahina, simply because you are not taking care of your spirit. Kung tatanungin ko kayo, paano niyo inaalagaan ang espiritu na ibinigay ng Diyos sa inyo? Paano mo ninyo pinalalakas ang espiritu ito? Paano mo yung katiwala ng espiritu ito? O hindi kayo aware or maaaring wala lang. Ngunit mahalaga po yung espiritu ito, mga kapatid. Even if you have your body, you have a good body, you have a very beautiful, you have a healthy body, but if your spirit is broken, maging yung katawan po na yan ay nakikita sa panglabas, ay hindi po magiging mabuti. Ngayon, kung ito ay relasyon natin sa Panginoon, ulitin ko, pangangalagaan natin ang ating espiritu, aalagaan natin ang espiritu sapagkat ito ang ating link, ito ang ating koneksyon sa Diyos. Pag nasira yung koneksyon, napapariwara po tayo. Pag naputol po ang relasyon, tayo po ay nagiging makamundo. Nawawala po yung spiritual na kalagayan. And therefore, we have to take care of our spirit. Ngayon, bakit kaya mahalaga yung espiritu na ito na pangalagaan? Sapagkat yung espiritu po na ito na ibinigay ng Diyos, mayroong umaangkin. At mayroong gustong magnakaw, mayroong gustong mag-alis, mayroong gustong pumalit. Ulitin ko po yun. Kaya kailangan pangalagaan ang espiritu ng tao ay sapagkat mayroong gustong pumunta doon na yung espiritu na yun ay kanyang aalisin at siya ang mag-ahari doon. Mayroong gusto na siya ang mangangasiwa doon sa espiritu na yun. At pag nanakaw niya yung espiritu yun, siya na ngayon ang mangunguna. At gustong-gusto yan na mawala. Ano yun? Kung inyong titingnan ng Epeso, ito ay sa talatang 10 at 2 ng Kabanata 6, 10 to 12. Ganito ang sabi, mga kapatid. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan. Isulit ninyong mabuti ang baluti na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalangang dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Ulitin ko yun. Ang sabi ko sa versikulo 12. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutan ito, ang hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Epeso, akala ninyo ang kaaway ninyo tao. Ang totoo, hindi. Ang kaaway ninyo ay mga gawa ng dyablo. Kung babasahin natin sa wikang English, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Kaya akala ninyo, mga kapatid, nakakatakot yung tao. Hindi po nakakatakot yung dyablo. Dahil yun ang ating kalaban. Ngayon, sasabihin niyo, ano nangyari yung pastor?
Pag nagagalit ka sa iyong kapwa, hindi ikaw yun. You're being possessed by something, by a spirit, so that you will be controlled. Kaya yung espiritu po natin pinangangalagaan dahil mayroong gustong magnakaw dyan. Sino ang gustong magnakaw ng espiritu na binigay ng Diyos at mapalitan ito ng ibang espiritu? Anong sabi doon sa Ephesians verse 12? Against the spiritual forces of evil, and therefore it is the devil's ploy to snatch that spirit. Ang diablo, ang gustong-gusto niyang kunin yung espiritu na ibinigay ng Diyos para yung kanyang espiritu ang papalit. Kaya maraming taong masasama sapagkat hindi ng espiritu ng Diyos ang nasa kanila. Anong espiritu na? Espiritu ng kaaway. Pag may pinatay ka, hindi na yung espiritu ng Diyos, kundi espiritu na ng kaaway. Pag ikaw ay gumagawa ng kasamaan, kapatid, it is no longer the Spirit of God, because the Spirit of God is always good. But the spirit of the devil or the evil spirit is what? Something that will destroy. Bakit marami pong mga ganitong kalagay? Simply because many people do not take care of their spirit. Bakit po maraming tao na napanulong sa iba't ibang mga hindi magagandang kalagayan ng buhay? Simply because they are not taking care of their spirit. Tayong mga Metodista, tayong mga Kristiyano, we would like to take care of their spirit. The spirit that God has given to each one of us. Pag may nababalitaan kayong ni-rape, may nababalitaan kayong may nabalitaan ng rape, may nabalitaan kayong gumawa ng masama, mayroong mga bagay na hindi magaganda, mga kapatid, that's not the Spirit of God. Dahil ang gusto ng kaaway is to take over that spirit. Kaya kailangan po, we should take care of this spirit because we do not want this spirit to be taken by the evil forces. Kung hindi ho natin pangangalagaan ang espiritu ito, mga kapatid, isa po tayo sa ilalim o nasa ilalim ng spiritual na kapangyarihan ng kaaway. Gustong-gusto po nila yan. Bakit? Tingnan po ninyo ang Marcos 9. Babasahin ko sa inyo ang Marcos 9 mula po sa talatang 20 hanggang 27. Ganito po ang sabi. Excuse me. At tinatanong nga nila sa kanya nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang napangisay ito ang bata. Ano pat napalagmog ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. At kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis ito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may nagagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa ulit ni Jesus, mapangyari ang lahat sa may pananalig. Kaagad-agad sumagot ang malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagaman ako'y nagkulang. Na makita ni Jesus na dumarag sa mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw espiritong nagpapapipi, nagpapapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. What does it mean, church? Yun ang espiritu na yun ay binigay ng Diyos sa atin, napapalitan. At pag yung espiritu ng kaaway, masamang espiritu, ay pumasok, the Spirit of God will no longer be there. And it is being replaced by evil spirit. Kaya si Jesus, ang kanyang trabaho is to return back the spirit that God has given. Kaya ang sabi niya, lumabas ka dyan! At paglabas,
recap ko ng istorya, yung bata ay parang nag-pass out, nawala ng malay, ang marami ang sabi, namatay. Pero nang hinawakan ni Jesus, muling bumangon.